kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan, at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyang kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. May mga pagkakataon na mas madali nating ayusin ang nakikita ng ibang tao kaysa harapin ang tunay na nangyayari sa loob ng ating puso. Maaari tayong ngumiti kahit mabigat ang loob, magmukhang maayos kahit may kinikimkim na galit, o magpakita ng pagiging mabuti habang may mga bagay na alam nating kailangang ituwid sa ating buhay. Parang isang bahay na lilinisin kapag may darating na bisita. Maayos ang sala, malinis ang sahig, at maayos ang lahat ng nakikita. Ngunit may isang kwartong nananatiling sarado. Dahil doon itinago ang lahat ng kalat. Maaaring hindi ito makita ng mga bisita, pero alam ng may-ari kung ano talaga ang kalagayan nito. Ganito ang babala ni Jesus sa mga Pariseo. Hindi niya kinukwestiyon ang kanilang panlabas na relihiyon, kundi ang puso sa likod nito. Abala silang magmukhang matuwid sa harap ng tao, ngunit may mga bahagi ng kanilang buhay na hindi nila hinahayaang baguhin ng Diyos. Minsan, nakakapagod ding panatilihin ang isang imahe. Nakakapagod magkunwaring maayos kapag alam nating may mga bagay na kailangang isuko sa Panginoon. Ngunit ang mabuting balita ay hindi hinihingi ng Diyos ang isang perpektong larawan ng ating sarili. Ang nais niya ay isang pusong tapat na handang lumapit sa Kanya ng walang pagtatago. Nakikita ng Diyos ang mga bahagi ng ating buhay na hindi nakikita ng iba, at hindi niya ito inilalantad upang tayo'y ipahiya, kundi upang tayo'y baguhin. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula kapag huminto tayong magpanggap at hinayaan nating kumilos ang Kanyang biyaya sa ating puso. Panginoon, tulungan mo akong maging tapat sa iyo. Ipakita mo sa akin ang mga bahagi ng aking puso na kailangan pang baguhin at bigyan mo ako ng lakas na isuko ang mga ito sa iyo. Naway mas hangarin ko ang malinis na puso kaysa magandang anyo sa paningin ng iba. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.